Sa isang malawak na karagatan, may mga alon na nagkukwento ng kanilang alamat. Ang mga alon ay tila buhay, may sariling damdamin at kwento. Noong unang panahon, may isang magandang isla sa gitna ng dagat. Ang isla ay tahanan ng isang maliit na nayon ng mga mangingisda at kanilang mga pamilya. Ang mga tao sa nayon ay namumuhay ng simple, nangihuhuli ng isda at nagsasaka para mabuhay. Isang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa isla. Ang mga alon ay humagupit sa dalampasigan at ang hangin ay humangin ng malakas sa mga puno. Natakot ang mga tao sa nayon at nanalangin sila sa mga Diyos para sa proteksyon. Sa gitna ng bagyo, isang batang babae na nagngangalang Malia ang lumitaw mula sa dagat. Matangkad at payat siya, na may mahaba at umaalon na buhok at mga mata na kasing asul ng karagatan. Naglakad siya sa nayon, ang kanyang mga paa ay bahagyang dumadampi sa lupa at kinausap niya ang mga tao sa kalmado at nakakaaliw na boses. "Huwag matakot," sabi niya. "Ako ang Diyosa ng dagat at naparito ako upang protektahan kayo." Namangha ang mga tao sa nayon nang makita nila ang Diyosa ng dagat sa kanilang harapan. Lumuhod sila at sinamba siya. "Salamat Diyosa," sabi nila. "Protektahan mo po kami mula sa bagyo." Ngumiti ang Diyosa at tumango. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at iwinawagwag ang mga ito sa hangin. Agad na humupa ang bagyo. Tumigil ang mga alon sa pag-crash sa dalampasigan at humupa ang hangin. Natuwa ng labis ang mga tao sa nayon. Muli nilang pinasalamatan ang Diyosa ng paulit-ulit at nangako silang sasambahin siya magpakailanman. Mula ng araw na iyon, ang Diyosa ng dagat ang naging patron ng nayon. Nagtayo ang mga tao sa nayon ng isang templo bilang parangal sa kanya at nag-alay sila sa kanya ng mga sakripisyo araw-araw. Patuloy na pinoprotektahan ng Diyosa ng dagat ang nayon. Mula sa mga bagyo at iba pang panganib, laging nariyan siya upang tulungan sila kapag kailangan nila siya. At sa gayon, ang mga tao sa nayon ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Salamat sa Diyosa ng dagat. Ang bawat alon ay may kwentong nais ipahayag, mula sa matatamis na alaala ng pag-ibig hanggang sa mga bagyong nagdala ng lungkot. Bawat pagtaas at pagbaba ng alon ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay puno ng pagsubok at tagumpay. Ang mga alon, sa kanilang walang katapusang paglalakbay, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtanggap sa ating mga pinagdaraanan. Habang tayo ay nakatayo sa dalampasigan, maririnig natin ang kanilang mga bulong. Ang mga alon ay nagtuturo sa atin na dapat tayong mangarap, magpakatatag at ipaglaban ang ating mga pangarap. Sama-sama tayong sumakay sa alon ng mga kwento at sama-samang ipagdiwang ang kahangahangang paglalakbay ng dagat. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento.